Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng thematic sermon of the Bible every Sunday. Ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Atin pong recite ang sumasampalataya. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong ibutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible, at ito pong ating sharing ito ay ating pong ina-upload every Sunday. At supposed to be, we have a communion service today, itong atong Sunday na to. So, uh, maybe on the second Sunday or third Sunday po natin gawin yung ating communion. All right? So, before that, let us pray and let us ask God to help us to understand ang kanyang mga salita, yung mensahe niya sa atin sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito. Aming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga kapatid, sa aming mga tagapakinig ngayong ngayong gabi, na sa gayon, Panginoon, ay maunawa namin ang iyong pong mga mensahe, ang iyong pong kalooban sa aming buhay. At sa gayon ay mas maunawa namin sa payak na paraan, O Diyos, kung paano namin maintindihan ang mga kasalukuyang nangyayari at ang mga sinabi mo na noon at sa ngayon ay aming maintindihan, Panginoon. Aming dinadalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang pagkasi ng iyong banal na Espiritu, at gayon din naman, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ay magkaroon ng focus sa pakikinig ng iyong mga salita. At dalangin po namin, Lord, ang iyo pong patnubay, gabay, ang pangunawa na nagmumula sa iyo. Sa ngalan ni Kristo, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Alright? So, noong nakaraan ay natalakay po natin sa Lumang Tipan ang the law, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At gayon din naman, tinalakay natin ang history ng Old Testament, ang Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. And we also tackle the Book of Wisdom na binubuo ng Book of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, or Song of Songs. And now we are on the Book of the Prophets. We have minor and major prophets. On the major prophets ay natalakay na po natin ang Book of Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel. And now we are in the Book of Daniel. Alright? So ang aklat po ni Daniel ang isa po sa mga prophetic book ever written in the Old Testament pertaining to the coming of the kingdom. Okay?
So, pamagatan po natin ang ating paksa ngayong gabi, ang walang hanggang paghahari ng mga hinirang ng Diyos. Malamang tayo po ay magtatanong, kailan ba mangyayari ito, Pastor? At ano ang mga kaganapan patungkol sa paghahari ng mga hinirang ng Diyos? Alright, ano po ba ang ibig sabihin ng hinirang, ang paghahari? So lahat pong yan ay may mga kahulugan. At yung gamit ng mga salitang yan ay ating pong maunawaan along the way sa ating pong pagtalakay dito po sa aklat ng Daniel chapter 7 verse 18. Remember na bawat aklat ng Biblia ay mayroong tema at ang temang yan ang ating pong tinatalakay. At sa ating pong susuri ng banal na kasulatan mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay ating makikita na ang tema sa bawat aklat ng Biblia ay walang iba kundi si Kristo sa iba-ibang larawan ng pagpapahayag patungkol sa kanyang katauhan, kung sino at ano siya. Alright? So let's take a look on verse 18 ng Daniel. Ang sabi po sa talatang to, ngunit ang mga hinira ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Alright? So napakaganda pong talata. Ano po? Ito po yung pinakatema ng aklat ng Daniel. Dito natin makikita ngayon ang mangyayari sa hinaharap. And it took uh, more than 2,700 years ago when Daniel prophesied this statement. Okay? So, let's take a look on Daniel. Sino ba si Daniel? Alright? Ito yung kanyang profile bilang propeta. Yung kanyang pinagmulan at kabataan, si Daniel ay isang Hudyo mula sa tribo ng Juda na dinala sa Babylonia. Kilala siya sa kanyang katalinuhan at tapat na paniniwala kahit nasa banyagang lupain. Kung maalala niyo po si Daniel, ang Jerusalem ay nilusob ng mga Babylonians in 3 consecutive terms. At may mga paniwala na si Daniel ay isa sa mga captives na dinala ng mga Babylonians, including Shadrach, Meshach, and Abednego. At sila ay na-enroll sa University ng Babylon ng witchcraft, astrologers, and kasama itong mga kabataan na to na nabigyan ng privilege. At sila ay talagang surpassing all the other contemporaries nung panahong yon ng mga galing sa mga iba't ibang uri ng lahi, tribo at kaharian. At itong apat na to ay talagang nangibabaw sa lahat sa angkin nilang katalinuhan. And Daniel was the one among them. Isa siya sa tinaguriang tinatawag nating excellent o may tinatawag na kahusayan sa larangan ng akademya. Okay? So yung kanyang katapatan sa Diyos, nanatiling tapat si Daniel sa Diyos sa pamamagitan ng unang-una yung pag-aayuno at regular na pananalangin na nagdulot ng mga himala tungkol sa kaligtasan niya mula sa lungga ng mga layon. Kung maalala nyo ang senaryo nang si Daniel ay itapon sa yungib ng mga layon, ang reason ay meron siyang mga kaaway na naiinggit sa kanya at naggumawa ng mga legislation patungkol sa mga taong nananalangin sa ibang Diyos. Daniel prayed 3 times a day. At yung kanyang pananalangin ay kumbaga ay nais ng dyablo na hadlangan. Kaya isa po sa mga legislator ng Babylonia ang nainggit at siya po ay pinamanmanan
At nakita na si Daniel ay ginagawa pa rin yung decree ng hari na walang sino mang mananalangin sa gano'ng panahon. At, hindi sinunod ni Daniel ang kautusan niyon, kundi ang sinunod niya ay ang Diyos na siya'y patuloy na manalangin sapagkat ito yung kanyang lifestyle, yung pag-aayuno, yung pananalangin at ito ay nagpakita ng kanyang devotion o katapatan sa Diyos. At sa gayon, makita natin nung siya itapon sa layon, yung mga bibig ng layon ay mga nakatikom, ni isang gurlis ay wala man lamang lumapat sa kanya. Dito ay napagtanto ng hari na talagang si Daniel ay innocent. At yung mga nagsumbong sa kanya, yun ang itinapon sa layon. Hindi pa bumabagsak sa lupa, nagkakaluray-luray lang yung mga taong yan. And that is what we call the justification. Now, when you follow God, God is going to protect you from this kind of attack or from this kind of persecution na gagawin sa iyo ng mga tao habang ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Yung kanyang pagiging propeta, no? Si Daniel ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip at pangitain na nagbigay ng mahalagang mensahe tungkol sa hinaharap na mga kaharian at pagdating ng anak ng tao. Alright? Kung maalala din ninyo na si Daniel ay ipinatawag, ano? Kasi nung sila ay makatapos na, sila ay sinubok sa kanilang kakayahan and the king found out that they are better 100 times dun sa kanilang mga contemporary. Merong panaginip si Haring Nebukadnezar na hindi niya maintindihan at hindi niya maipaliwanag kung ano ang panaginip na iyon. At kinonsulta ni Haring Nebukadnezar ang lahat ng mga salamangkero, lahat ng mga mangkukulam o sinasabi ng mga witchcraft, mga namumuno doon sa palasyo patungkol sa kanyang panaginip. And no one can explain and even interpret kasi walang clue yung panaginip ni Nebukadnezar. And this is the time na makikita natin kung paano nire-raise up ng Diyos ang isang taong sumusunod sa Kanya. So Daniel, because the king decreed na kung itong lahat ng mga wise men sa buong Babylonia will be executed if they will not interpret or if they will not explain kung ano ang napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. So it caused Daniel and his friend to pray to God for many, many days. And until such time, ay ipinakita ng Diyos kina Daniel sa kanyang mga kaibigan kung ano yung napanaginipan ng hari. And that's the time when Daniel asked Arioch, the guard of the Daniel, yung gwardiya nila, na meron siyang ihahayag o ipapaliwanag ang napanaginipan ng hari. And that's the time Arioch approached the king and sinabi niya doon sa hari na I found someone na makapagpapaliwanag. And that's it seems na itong si Arioch ay nag-aas ng credit na siya nakakita. And actually, si Daniel ang nag-approach para sabihin sa hari na dalhin siya doon upang may paliwanag yung kanyang panaginip na napanaginipan ng hari. So, gano'n ang nangyari. So, dinala siya sa hari at ipinaliwanag ni Daniel yung kanyang nakita na panaginip. Doon sa panaginip ay nakita ni Daniel ang isang malaking statue. Yes. Okay? So, ayun. Pinaliwanag niya yung malaking statue na napakalaki. And then yung larawan nito, yung makita natin doon yung
Actually, the explanation, this is the kingdom. Ang Babylon and Medo-Persia, the Macedonian and the Roman Empire. And then all of a sudden ay merong bumagsak na bato mula dun sa bundok at tumama dun sa paanan ng statue. And that statue fell down. Bumagsak ang statue yon. And that is a very graphic picture ng kingdom. That kingdom rise and fall, but the kingdom of the Lord ay hindi babagsak. It will continue forever and ever and ever. Right? So yun ang explanation niya. And the king, Nebuchadnezzar, talagang ipinromote siya. At siya yung kanyang, kumbaga, pinarangalan siya. And the king of Babylon na si Nebuchadnezzar ay nagpagawa nitong malaking statue ito. And he made a decree na lahat ng tao ay luluhod sa statue yan. So, gumawa siya ng statue sa kanyang interpretation na kinakailangan sambahin. And it so happened naman na meron tatlong kaibigan si Daniel na hindi naniniwala na kinakailangan luhuran, sambahin yung statue yan. And there was also a decree na ang sinumang hindi luluhod ay itatapon sa pugon. Eh sabi nung tatlo, kasi yung tatlo lamang hindi lumuluhod eh. Dahil pagbating ako nung kalembang at nakita nilang hindi lumuluhod, talaga itatapon sa apoy. And these three, received warning. Pero hindi pa rin sila lumuhod. Sabi nila, patayin nyo kami, mahal na hari, pero hindi kami luluhod sa rebultong ginawa mo para sambahin. At nagalit ang hari ng Nebukadnezar. Kaya tinapon sila dun sa pugon. At doon makita natin na because of these three young men honor God and God protected them. Kahit inside nung pugon na ito ay 10 times ang init, yung nagtapon, yun ang unang namatay. Eh nakita ni Hari Nebukadnezar, di ba tatlo yung tinapon natin, bakit apat yung nakikita ko? And it shows na talagang kasama nitong mga kabataang ito ang Diyos ng Israel na si Yahweh. So mula noon, gumawa ng declare si Nebukadnezar na ang sinumang magsasalita ng laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay yung kanyang buhay ay kukunin, lahat ng kanyang property ay kukunin, etc. etc. So that's what happened dun sa istorya na nakita ni Daniel dun sa statue. Alright? At yung kanyang leadership o pamumuno naging mataas ang katungkulan ni Daniel sa ilalim ng iba't ibang hari. Ngunit nanatili siyang matapat sa Diyos at hindi nagpadala sa korupsyon. Okay, makikita din natin dito kasi pagkatapos ni Nebuchadnezzar and then si Nabopolassar, yung kanyang anak, na nakakita naman ng finger na nagsusulat dun sa wall. At walang makapagpaliwanag nito. Si Daniel ang tinawag uli. At pinarangalan si Daniel na ikalawa sa pinakamataas na pinuno sa buong Babylonia. At naroon, pinaliwanag niya yung script na sinulat sa wall, sabi niya, mene tekel o parsin. Tinimbang ka ngunit kulang. And that's explained na itong hari ay nag-violate sa God's standard ng morality and then yung kanyang pangalan ay sinalaula. Kaya on that time when Daniel interpreted the script on the wall, nakapasok ang mga Babylonian without any single shot of arrow, and the king was captured. And then King Cyrus ay nag-rise up. Siya yung namuno na sa buong imperyo. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Medo-Persian or what we call the Persian Empire. Alright? So yun yung kanyang leadership na nangyari doon sa istoryang yan. Alright, yung kanyang kamatayan, wala nang detalyeng ulat sa Biblia tungkol sa kanyang kamatayan. Ngunit si Daniel ay kinilala bilang isang tapat na propeta at inspirasyon ng pananampalataya.
You will find out on the last chapter of the book of Daniel, on the last portion ng chapter 13, nakalagay doon na ikaw, Daniel, na isang tapat, okay, na lingkod, ay paparangalan balang araw. You will carry with you your good works. So yon ang huling pagkakabanggit ng Angel Gabriel patungkol sa buhay ni Daniel kasi Daniel was found out talagang siya ay yung kanyang katapatan, pamumuhay ay talagang exemplary. Talagang tutularan sapagkat yung kanyang devotion, yung kanyang service, yung kanyang katapatan ay nakita sa kanyang buhay. Alright, that's the profile ni Daniel. And it's set up ng settings natin pagdating dito sa pinaka-theme ng Book of Daniel sa verse 18. Ang sabi doon, ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Wow, that's great news, ano? So ang tanong ay kailan ito mangyayari? In English version, we have different version ng translation. But we have to go back to the original language and take the key word on that phrase nung verse 18. Okay? On verse 18 on English version says, but the saints of the Most High shall take. All right? So, who are those saints? Sino yung mga saints na yan? Okay? At ano ba yung binabanggit na dito na shall take? The word shall take is in the PL imperfect, the word kabel, meaning to receive. But dito sa translation ay shall take, kukunin. Pero sa original ay to receive, tatanggap. Ibig sabihin, i-aaser lang sa kanila. Ang alin? They shall take or they shall receive the kingdom. And what is the kingdom that Jesus Christ built? Okay, he mentioned in chapter 16, verse 18. All right, I will build my church upon this rock. He says to Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So what that kind of kingdom? Ano ba yung kingdom na tinayo ni Kristo? Is that literal? It's not literal kingdom, right? And he said, but the saints of the Most High shall take or receive the kingdom and possess. So we have another word here, the word possess. So dun sa take, it is a PL imperfect. Ito ay very intensive. And other translation, this is future, no? But when we got the word imperfect, yung imperfect tense, that means continuous, all right? Pero ito ay in our tense in the English ay futuristic. Sa hinaharap pa to. But the saint of the Most High shall take, okay? So yung mga santo, sino ba yung mga saints na yan? Is referring to the believers or the Christian. And then we have possess. The word possess is in the Hebrew imperfect, the word kasan, meaning to take possession. Okay? Yung Hebrew ay causative, ibig sabihin, sila mismo. Right? Ang talagang magte-take over ng kingdom. And that is when? Forever, even ever and ever. And that means everlasting. Walang hanggan ang kanilang pamamahala o pamumuno sa kaharian. At merong nagtayo nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. That's why yung Matthew 16:18, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. And this is the church actually. The church will reign forever and ever. It's not the kingdom of men. That's why the kingdom of men, Jesus said, rise and fall lang yan.
Kung malakas man ang China ngayon, babagsak din yan. And even America, for how many centuries, or more than 300 years, they're existing a powerful nation in the world. Pero dumarating talaga yung panahon, kumukupas din, mawawala din. And then other nation naman na magra-rise up. But the kingdom that Jesus Christ built is different from this kingdom of the earth. It is forever and ever. All right? Now, let's take an analysis dito sa talatang ito po. Number one, ano yung kahulugan ng salitang hinirang o saints sa konteksto ng Daniel 7:18? Ang salitang hinirang ay tumutukoy sa mga tao na pinili ng Diyos para sa kanyang layunin. Sa konteksto ng Lumang Tipan, ito ay ang bayan ng Israel na tinawag upang maging kanyang sariling bayan. Sa malawak na konteksto ng Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, ang hinirang ay maaaring tumukoy sa lahat ng nananampalataya kay Kristo kabilang na ang mga hintil na naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya nga ito there will be no more Jews or Gentiles. So kay Kristo ay iisa na lang. Kaya nga ito yung mga saints o mga pinili, mga hinirang ng Diyos. Kalawa, ano po yung pinapahiwatig ng karapatang mamahala para para sa mga hinirang ng Diyos? Okay, ang sagot po natin diyan, yung karapatang mamahala ay nagpapahiwatig ng pagbibigay ng Diyos ng authority o kapangyarihan sa kanyang mga hinirang na maghari sa kanyang kaharian. Ito ay hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Nagpapakita ng tiyak na tagumpay at soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang mga hinirang ng Diyos ay makikibahagi sa kanyang walang hanggang pamamahala. And that is good news. Imagine, we are going to reign with Christ forever and ever. Ang tanong ay kailan? Yan. We will answer that question later. And then, ikatlo, bakit mahalaga ang konsepto ng magpakailanman sa talatang ito? And then sa English translation ay forever and ever, even ever again. Alright? Magpakailanman ay nagpapahiwatig ng walang hanggang aspeto ng paghahari ng mga hinirang ng Diyos. Ipinapakita nito na ang kanilang kapangyarihan at pamamahala na ipinagkaloob ng Diyos ay hindi lilipas o mawawala. Taliwas sa mga pansamantalang kaharian ng mundo. Ito ay isang katiyakan na mga hinirang ay maghaharing kasama ng Diyos sa isang walang hanggang kaharian na hindi matitinag ng anumang kapangyarihan ng tao. That's why all the kingdoms of the earth, all the nation of the earth, no matter how powerful they they are, they will be gone. Mawawala din sila, kukupas, mawawala. And even right now, what we call the superpowers in the world, and China is posing herself na siya ay makapangyarihan. Maaari sabihin natin ngayon, makapangyarihan kayo. Hindi naman forever yan eh. Pero yung nasa kingdom, forever. At yun ang mas kakaiba na hindi babagsak ang kahariang ito. It will be forever and ever. Alright. So let's take a look on our theme dito sa ating passage ng 7:18 ng Daniel na pinamagatan natin ang walang hanggang paghahari ng mga hinirang ng Diyos. Alright. So let's take a look on the picture na kung makikita nyo, yung mga view, we have an amillennial view, premillennial view, postmillennial view, dispensational view. Alright, let's take a look on the amillennial view. Pag sinabi natin amillennial, walang 1,000 years na mangyayari na may mga view na si Kristo ay darating, irarapture ang mga Christian, and then aakyat sila sa taas, and then there will be 7 years tribulation period on earth, and then afterward, babalik siya sa lupa, taapak siya, and then He will establish the earthly kingdom for 1,000 years, and then after that,
Satan will be released, etc., etc. So that's the view ng mga dispensational view. And even the premillennial na magkakaroon ng 1,000 years kingdom here on earth that Jesus Christ will reign. At ang magiging sentro ay ang Jerusalem. Alright? So those were view according to their own interpretation. But the amillennial view is different because those terms na ginamit na 1,000 years and his kingdom were all symbol. Christ is spiritually reigning right now. This is the present reality. His kingdom is in the hearts of every man who believes in Him. Naghahari na siya sa atin ngayon. At hindi na natin hihintayin yung tinatawag na 1,000 years. Right? So this is the present reality. Take a look at this. Yung picture ng eternity. Nakikita niyo yung arrow? Okay? Doon sa left and the right. Nasa ilalim. Na under ng picture ng and then cross. And that symbolizes eternity. So walang hanggan. God is existing in eternity past, and He will be existing in eternity future. No beginning nor ending. Okay? Ibig sabihin, naroon na ang Diyos. Ibig sabihin, Jesus Christ was actually in eternity. Na misconception ng mga cults with regards sa kanyang personal, sa kanyang katauhan. Na tao lang daw siya. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and tabernacle among us. Who's that Word? And that Word is God. And that Word was existing in eternity past. Naroon na siya. And then, pumasok ang time. Alright? Pagpasok ng time, ayun na. Nag-start na ang human history. At sa human history, pumasok ang Diyos ngayon sa kasaysayan ng tao. So nakikita niyo yung picture na yan, yung kwadrado, the blue, right? And those are representation ng mga kingdoms, mga events sa mundo. Nariyan ang Babylonian Empire, nariyan ang Persian Empire, Macedonian Empire, and Roman Empire. And Jesus Christ, right? Dumating si Kristo during the time of the Roman Empire. Yun nasa ilalim, tinatawag nating iron and clay, na nakita ni Daniel, na yung batong bumagsak dun sa paanan nito, bumagsak yung statue. And that is the symbolism or symbolize ng failure ng every kingdom of the world. Na lahat ng kingdom ay babagsak. Pero itong kingdom na tinayo ni Kristo will remain forever and ever and ever. Yun yung binabanggit ni Daniel. Na maghahari ang mga pinili, mga hinirang ng kataas-taasan magpakailanman. At dun sa paghaharing yun, may mga award yan, may mga rewarded na mga Christian, mga pinili ng Diyos. Kaya sabi kay Daniel, ikaw Daniel, na natiling tapat, gagantimpalaan ka. Eh, hindi natin alam kung anong gantimpalang yon. But the Bible mentioned about the crown of life, crown of na binibigay, ipinuputong dun sa mga nagtagumpay sa mundo ng kasalanan. Kaya kung tayo ay nasa kingdom, nasa church of the Lord Jesus Christ, we will be reigning with Him forever and ever. Ang tanong, are we reigning with Christ now? Of course. If Jesus Christ is reigning spiritually now, we are reigning with Him now. In other words, Matthew 19, I gave them authority, and Jesus Christ uh, give a mandate
na go ye and preach the gospel. Pangaral niyo mabuting balita sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. And behold, lo and behold, okay, kasama ninyo ako up to the ends of the age. And what kind of age? This is the age, the period ng tinatawag na church age. So, kailan magtatapos yan? Okay, nakita niyo yung picture na yan, that's representation ng time. And then you see the second coming. This is what we are waiting for, the second coming of Christ. This is what we call the future hope. Alright? Yung second coming, yung kanyang ikalawang pagbabalik. Dumating si Kristo, and He end up on the cross, and that is the fulfillment of the prophecy concerning Him, that He has to die on the cross for the redemption of our sin. And He did. So nagtagumpay siya diyan. And then yung kanyang pagkabuhay, yung resurrection and ascension, He gave the mandate to the disciples. He gave them authority. And that means we have the authority and power to preach, to teach the Word of God, giving people hope na kung ano ang dapat nilang asahan at dapat na pagtiwalaan. And our future hope that we will be reigning with Him. So we are just waiting nitong second coming, and then we will be ushered to eternity forever and ever and ever. Now, regarding do sa mga view ng ibang theologians, so we cannot blame them because they have also basis. But kung a-analyze niyo po yung mga view na yan, medyo parang malayo sa katotohanan eh. Yung mga terminology na ginamit, we cannot interpret the term na ginamit during those days, in ancient time, na interpret mo ngayon. You have to interpret those terminology dun sa sa panahong yon, sa context nila. Kaya you have to go to the context historically, and then you will find out na naintindihan nila yung sinasabi ng Bible. Kasi konteksto nila yun eh. Ngayon, kaya nagkakagulo tayo sa interpretation because the context, nagmimix sa context natin ngayon. We have a different context do sa context ng first century. And even the terminology na mga ginagamit katulad ng 1,000 years. Yung 1,000 years, they thought that Jesus Christ will establish His kingdom here for 1,000 years on earth. Literally. That's what they think. That's what they thought. Ang question dyan, if Jesus Christ will wait for another 1,000 years before He reign, and what is doing right now? Ano ba ginagawa niya ngayon? Was He not reigning in our lives? Hindi ba siya naghahari sa buhay natin? When Jesus Christ is in your life, He is reigning in your life. All right? And that is referring to the spiritual things. Okay? Tumutukoy yan sa spiritual na bagay. Kaya marami pong problema sa interpretation pagdating sa future. Makita nyo yung mga saksi ni Jehovah. Araw-araw nagbabahay-bahay kasi kinakailangan punuin nila yung 100, how many is that? 100, I think 122,000 people napapasok dun sa earthly kingdom of Jesus Christ. Right? And then, dami. They're waiting for the tribulation, the Armageddon, the tribulation period, etc., etc. The question is, the tribulation period is the intense suffering of humanity. And there's nothing more incomparable in the history before. Pero kung check natin ngayon, what is happening? Ano ba nangyayari sa mundo? Yan bang
pandemic, yung COVID-19 is not a part of tribulation? Yan bang giyera, digmaan, mga war, rumors of war, hindi ba bahagi ng tribulation period yan? And then yung tinatawag na the moon will ano, yung light ng moon at light ng sun, mapapawi, mawawala. What is that? And they thought it is a uh, solar failure Now, tumutukoy po yan sa mga kasikatan ng mga tao. Yung mga taong nagniningning, mapapawi din, mawawala. Sabihin ng kanilang ningning mawawala, babagsak din. And it's referring to the kind of life of the human being na sila ay mawawala din. Kasi mga pansamantala lang naman ang kaningningan nila. Even ang kanilang kapangyarihan, mga pansamantala. Kaya kung titingnan natin ang propesiya patungkol sa pagdating ni Kristo, ay maliwanag ang Biblia na maipaliwanag ito doon sa konteksto kung kailan, paano sinulat, yung mga word na ginamit. Babalik tayo doon sa konteksto. At yung mga tao na nagbabasa nito, meron na silang idea dyan. Tayo ngayon, after 2,000 years, babasahin natin sa kasalukuyang panahon, doon tayo magkakaroon ng problema pagdating sa interpretation because we cannot reconcile the settings on the first century at saka yung setting ng 21st century. Napakalaki ng layo. Kaya yung view natin dito ay amillennial. There's no such thing as 1,000 years na si Jesus Christ ay magre-reign on the earth. Hello? We are just waiting for the second coming and then He will usher us to eternity. And simultaneously, mayroon tinatawag nating judgment sa mga unbelievers and then rewarding do sa mga believers na mga nagtagumpay dito sa mundo ng kasalanan. Walang iba yung mga pinili, mga hinirang ng Diyos, mga sumampalataya kay Kristo para maligtas. Right? So sa kabuuan, kung makita natin yung tema ni Daniel, na he is telling on the prophetic kingdom. Ang tanong, kasi prophecy ito eh. And but the saints of the Most High shall receive the kingdom and shall possess the kingdom forever and ever and ever. And now that Jesus Christ already fulfilled the prophecy, He died on the cross, He was resurrected from the dead, He ascended into heaven, and what we are waiting is His second coming. Jesus Christ is reigning here on earth and in heaven. Right? And that is the sovereign power of the Lord Jesus Christ. All right. Now, anong meron ng mga hinirang? Okay? So, this very short lang tong ating sermon na to, but the historical background, napakahaba na ating nabanggit. And that to set us dun sa tone, kasi application na to, practical application. So, anong meron ng mga hinirang? Una, yung pagkakaroon ng pag-asa sa hinaharap. So, our hope in the future. Bagamat nakakaranas tayo ng mga pagsubok, kalungkutan, at mga hamon sa buhay, ang pangakong ito ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Alright? So, we are experiencing kalungkutan, mga pagsubok sa buhay, mga hamon sa buhay. We are not exempted kahit pa tayo ay nagtatapat sa Diyos. So this is part ng mga tinatawag nating tribulation period na nararanasan. Okay? So ang mga pangakong ito ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na meron tayong future hope that we will be reigning with Him forever and ever. So that's good news for us na meron palang magandang mangyayari. Alalahanin na ang ating pagtitiis
ay may mga layunin at may darating na panahon na tayo ay gagantimpalaan ng Diyos ng walang hanggang paghahari. Ito ay nagpapalakas ng loob at nag-uudyok na magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan. There will always be sa buhay ng isang Kristiyano na magkaroon ng mga challenges, suffering, testing in life. Pero the Bible teaches us na you have to persevere, na tayo magpatuloy, magpatuloy, magpatuloy. At sino makatiis hanggang huli, siyang maliligtas. So yung tinatawag nating perseverance of the saints, yan ay ano, kung ikaw ay pinili ka ng Diyos, tinawag ka, isa ka sa mga hinirang niya, kasama dito sa Daniel na to, ay magtitiyaga ka hanggang sa huli. Kasi ang future hope mo, meron kang anticipation sa future. You are not living only on time, you have anticipation on the future. And that is the promise of God to everyone who believes on the Lord Jesus Christ. No religion will save us, right? Ang ating hope ay nakaangla kay Kristo na ating tagapagligtas. Kaya yun ang ating inaasahan. Amen? Kaya nga yung mga pagtitiis natin, paghihirap na ating dinadanas, bahagi po yan ng ating journey as a Christian. Our hope is not confided o nakatutok dito sa mundo. Kasi lahat ng bagay sa mundo, temporary lang yan eh. Mga accumulation, mga achievement, mga bagay na nakamit natin, mawawala din yan, iiwan natin eh. Pero yung future hope natin that we will be reigning with Christ forever and ever, that is the talagang yung kumbaga hope natin. All right? Now, all right. Number 2, ang pananatiling matapat sa Diyos. Ito yung meron tayo. Ano ba yung pananatiling matapat sa Diyos? Bilang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos, tayo ay tinatawag na maging matapat sa Kanya at masunurin sa Kanya. Alright? This is our call. Ang kaalaman na tayo ay bibigyan ng karapatang mamahala, magpakailanman ay dapat maghikayat sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang para sa temporal na gantimpala, kundi para sa walang hanggang layunin na ipinagkaloob sa atin. Amen po. So, imagine mo, you will be given a privilege. Actual privilege yun eh, na mamamahala ka. Eh kung ikaw ay nagtapat sa buhay na ito, katulad ng binanggit ni Daniel, na nasabi ni Gabriel sa kanya, ikaw Daniel na tapat, gagantimpalaan ka ayon sa iyong katapatan. Ang tanong, anong gantimpala? Hindi natin alam. Pero doon sa katapatan ni Daniel, makikita natin na pinahayag ng aklat ng pahayag, Revelation, yung mga gantimpala, yung mga crowns na iniisa-isa na ron. Pero hindi natin alam kung anong crowns ang meron tayo. Right? And that is mga human terminology in connection dun sa mga rewarding ng tao, no? Pero this is spiritual matters, right? Na binigay ng Diyos sa atin na tayo ay mamamahala na kasama ni Kristo sa kanyang paghahari. At yan ay not temporary, kundi forever. Kaya kung ikaw ay nagtatapat kay Kristo na ating Panginoon, gagantimpalaan ka niya, pamamahalain ka niya. Alright? That's good news. Okay, number 3, this is an application na tayo, practical application to. Yung pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Alright? Now, explain lang natin, no? Yung kingdom, alright, is referring to the church. Alright?
This is a universal church na kasama sa body ni Kristo. Here on earth, we have different kind of church denomination. Pero may iba-ibang distinctive yan, paniniwala. Pero yung i-deny mo na si Kristo'y Diyos, malaking problema po yan. When you believe Jesus Christ, you have to accept the whole, not only the half. You believe Christ that He is only human being, not God. So they have a problem. Malaking problema nila dyan. They do not understand the scripture. And that's why they claim na kung hindi kami totoo, hindi kami dadami. Sabi ng Bible, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa buhay na wala hanggan. And that explains na yung malawak na daan talagang dumadami. Gusto maraming dumaan dyan, easy. Alright? So, it doesn't mean na dumadami ay totoo. Kasi maraming naniniwala sa kasinungalingan. You observe and analyze them. Kung yung mga taong yan ay nagbabasa ng Bible, hindi po nagbabasa ng Bible yan. Alright? Kaya malaki pong problema. Kaya itong pagpapalaganap ng kanyang kaharian, right? It is we are evangelizing, we are proclaiming that Jesus Christ is the Savior, that Jesus Christ is the Lord of Lords, Jesus Christ is the King of Kings. Ang daming description ni Kristo. Pero ang gusto lamang mangyari dito ng Biblia, na may pahayag pa rin ang mabuting balita ng kaligtasan, na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit para maligtas ang tao, kundi ang pangalan ni Kristo. Kaya nga, ipinapangaral natin ang pangalan ni Kristo. You have to believe Jesus Christ. You have to follow Jesus Christ. Okay? Na kailangan mo maging alagad o disipulo ni Kristo. Okay, dahil alam natin na ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan at tayo magiging bahagi nito, tayo ay may responsibilidad na ipalaganap ang mabuting balita tungkol sa kaharian ito. Okay, this is our responsibility now because we know the mandate. Go and preach the gospel. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, salita at pamumuhay, naway magpatuto tayo sa iba tungkol sa darating na kaharian ng Diyos at anyayahang silang maging bahagi rin nito. So that's why ang importansya ng pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos, isa sa kailangan. Kasi kung hindi po matuturuan ng tamang doktrina ng Biblia o tamang aral patungkol sa mga sinasabi ng Bible, okay? So, magkakaroon ng mga misconception with regards sa pagdating ni Kristo, with regards sa pagbasa ng Bible, with regards sa pamumuhay. Okay? And that's why we must preach and teach Jesus Christ. Kasi ang entire Bible, nakapokus lang kay Kristo lahat yan eh. Inaral na ng mga theologian at ng mga scholars. And every theme of the book of the Bible, the centerpiece is the person of Jesus Christ. From the book of Genesis down to the book of Revelation, the Alpha and Omega, walang iba kundi si Kristo. Kaya nga pinapangaral natin ay si Kristo na kailangang makilala ng mga tao. At marami nagdiriwang naman ng Christmas at saka yung Holy Week. But you ask them when they die, if they're going to heaven, walang nakakaalam niyang pastor. So in other words, they do not know Christ. Kilala nila si Kristo sa kasaysayan, but not personal Savior. That makes a difference na makilala si Kristo. Marami nagdiriwang ng Christmas every year. They celebrate Christmas. They celebrate Holy Week.
but they do not know Christ. That's why they continue living in sin. Jesus Christ is not their Lord. Jesus Christ is only their known, uh, parang legend ang dating. Uh, Celebrating Christmas, celebrating Holy Week, but not very personal sa kanila. Right? That's why when you study the Word of God, then you will know Christ, kung sino si Kristo personally sa buhay mo. Okay? Kaya magandang mag-aral ng Bible. Okay, buti natin, 7:18. Ay isang makapangyarihang paalala sa atin na mga kaharian ng mundo ay lilipas, ngunit ang kaharian ng Diyos at ng kanyang mga hinirang ay maghahari magpakailanman. Ito ang nagdadala ng kapayapaan at katiyakan na ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ay hindi walang kabuluhan. Every work, every deeds na ginawa mo sa pangalan ni Kristo, hindi mawawalang kabuluhan. Sapagkat sa huli tayo po ay bibigyan ng karapatang maghari kasama niya sa kanyang walang hanggang kaharian. So these are our 3 challenges sa gabing ito. Ano ba yung pag-asa mo sa buhay? Alright? Isipin natin kung anong ating inaasahan. Right? Ang pag-asa natin sa buhay is in the future that we will be reigning with Christ. Right? Ito yung tinatawag na eternity together with Him forever and ever. Hindi po yung mga bagay sa mundo na pansamantala. Do kailangan natin sila on present time, pero hindi po yan ang pinakapag-asa ng tao sa mundo. Kasi lahat yan iiwan mawawala. Kaya mo bang maging tapat sa Diyos? Alright, iniisip mo, di pa namang darating si Kristo, matagal pa naman. Magpapakasaya muna ako sa kasalanan. Go ahead. And then make your day. And in the future, you will find out. Baka hindi ka kasama doon na maghahari na kasama ni Kristo. Kaya yung present time, ito yung challenge You were only given a few years to live here on earth. Yung iba, maagang kinukuha. Yung iba, at the age of 70. Iba, age of 80, 90, 100. Even you reach 1,000 years, you're going to die. Pero ang titingnan natin dito, yung pagiging tapat sa Diyos. Na tayo ba ay naging tapat? Kaya ba nating maging tapat? Katulad ni Daniel. Kaya mo bang ibahagi ang Ebanghelyo? Ayan. O ito yung pagsishare ng iyong pananampalataya. Now, you should not be afraid to share your hope in the future. That you will have eternal life. That you will reign with Christ forever and ever. Kaya nga mga kapatid, bilang challenge sa atin ngayong gabi, sa ating paksa na tinalakay ngayon patungkol sa walang hanggang paghahari, na ito yung ating pag-asa, na hindi naman nangangahulugan na we invalidate lahat ng meron tayo sa kasalukuyan. Kailangan natin sila. They are our capital. We are establishing this, our capital, for the future. Ginagawa natin lahat ito, na ito ay magagamit natin sa panahon bilang kapital para sa future. Right? Kasi hahatulan tayo ayon sa ating magawa. Kung naging bulagsak ka sa buhay mo, hindi mo inayos ang buhay mo, nagsayang ka ng mga panahon sa walang kakwenta-kwentang bagay, ipagsusulit mo rin sa Diyos yan. Every minute and every hour, every day ay mahalaga. Kaya hindi po tayo nagsasaya ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, mag-invest tayo ng time na matuto, makilala pa. Kasi yun lang ang gusto ng Diyos makilala mo siya sa buhay mo upang wala kang sayangin sa panahon, mga talent, resources na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? So, sana ay meron po tayong natutunan ngayong gabi at may apply natin sa ating buhay. So,
Lago po tayo sa ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, you can send your tithes on my GCash o dito po sa numbers na narito sa ating screen. So kung kayo po ay napagpala, ang sabi ng promise ng Bible, papalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Alright? Subukin ninyo ako pag hindi ko binuksan pati turungawan ng langit para pagpalain kayo. All those promises were proven true at marami nang nakaranas niyan. Kaya kung gusto nating maranasan yan, ay sundin natin ang sinasabi ng Biblia. Okay? So tayo po manalangin at magpasalamat sa Diyos. And then on the second Sunday ay doon po tayo sa Jesus Cares. We will have a joint worship service on 9:30 ng Sunday morning. Okay? I will be there and maybe I will be preaching on that Sunday. Tayo po manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, nawa po napagpala mo ang aming mga kapatid. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pakikinig. Na naway mag-invest pa kami ng panahon na makilala ka namin sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, pakikinig, at higit sa lahat ang pamumuhay nito. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid. Sa pangalan ni Kristo, aming dinadalangin din, Lord God, ang aming tithes and offering that you bless them. And this is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, ulitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka niya at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 All right. God bless you po and see you on next Sunday.